Ating beloved Tini, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. To all saints of God all over the world, maging narito po sa ating lugar, isang mapagpalang hapon. At mga baguhan, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Harden not your heart. Mga minamahal, tayo po sa huling panahon, ang inaasahan na lang natin yung salita ng Diyos. Mga minamahal, dahil ang salita ng Diyos, sabi nga, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. And the word itself, sabi nga, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Mga minamahal, kaya ito yung salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, at tayo po ay totoong pinagpala na kinabang. Sabi nga, every day with Jesus is sweeter than the day before. From the book of, dito po sa ating babasahin, from the book of Hebrews, chapter 3, verse 15. Amen. The book of Hebrews, chapter 3, verse 15. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Ito po sa mga Hebreo, Kabanatang 3, Talatang 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal ko. Ngunit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, totoo po na ayaw niya at talagang napupuot siya doon sa mga gumagawa ng kasalanan. Kaya nga, siya mismo, mga minamahal ko, nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang buhay para maligtas ang marami, magpakumbaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmamungkahi. Mga minamahal ko, God, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Ngunit tayo po, pag wala ang Diyos sa atin, kawawa po tayo. Know ye that He is God. It is He that had made us, not we ourselves, mga minamahal ko. Yan ang katotohanan. Kaya marapat lang, tayo magpapakumbaba. Hindi natin papagmatigasin ang ating mga puso. Kailangan pong masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito po ang pinakamahalaga sa huling panahon dahil we are called to be servants. Ang servants sumusunod sa kanyang Panginoon. At tayo yon, hindi lamang po tinawag tayong kaibigan ng Diyos. Tinawag tayong mga tunay na anak, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga po, mga minamahal ko, sa huling panahon, ang salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Mga minamahal ko, ito po ay talagang grabe ang pagpapala sa atin. Naging totoo at makatotohanan, makapangyarihan ang salita ng Diyos na sumasa atin. From the book of Proverbs, mga minamahal ko, chapter 4, verse 11. Amen. The book of Proverbs, chapter 4, verse 11. I have taught thee in the way of wisdom. I have led thee in right paths. Mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 11. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Narito tayo sa buong katotohanan. Ito yung daan ng karunungan, mga minamahal. Dati-rati, sabihin na po natin, mangmang tayo sa salita ng Diyos. Akala natin gano'n na lang ang paglilingkod sa magitan ng relihiyon. Hindi po. Dito tinuruan tayo ng totoong kapangyarihan, karunungan, mga minamahal. Kaya naunawaan nating lubos ang salita ng Diyos.
at patuloy tayong pinapatnubayan sa landas ng katwiran. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Narito tayo pinag-iingatan, pinagagaling ang ating mga karamdaman. Sa panahon ng ganitong sitwasyon, talagang mga masasama ang mga dumarating sa mundo nating kinagagalawan. Totoo po, naaapektuhan din po tayo, pero hindi tayo kasali sa kapahamakan. Lahat magsabing praise the Lord dahil totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang panawagan po sa huling panahon na yon, ngayon, mga minamahal ko, mamimili ka. Alin ba gusto mo? Kaligtasan o kapahamakan? Nais mo ba talaga na ikaw ay maging saints of God, banal, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Ngunit kung hindi natin pakinggan, hindi natin gawin ang kautusan ng ating dakilang Diyos, tayo na rin ang nagpapahamak sa ating sarili. Pinili natin ang kapahamakan, nagpatuloy tayo sa kasalanan. Mga minamahal ko, tandaan po natin yan, nasa huli ang pagsisisi. Panahon na po, harapin natin ang katotohanan. Without God, we could do nothing. From the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19. Amen. Praise the Lord. In the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Ito po sa Deuteronomio, Kabanatang 30, talatang 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagkapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po ngayon ay marapat pakinggan ang salitang ito. Ito'y utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Since the very beginning, ang ministeryong ito hanggang kasalukuyan ay totoo po, ipinapangaral na ang panawagang ito, ang kaligtasang inihahayag para sa bawat kaluluwa na lalapit sa ating dakilang Diyos. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Lahat magsabing praise the Lord. Majority po sa atin, nung tinawag po tayo rito, wala pa po tayo dito sa banal na gawain. Di ba't mamamatay na tayo sa karamdaman? Yung iba'y magpapakamatay na dahil hindi na kaya ang kanilang pinapasan na mga problema. Yung ilay talagang sukdulan ng kasamaan, ngunit nais magbago, mga minamahal ko. Ngunit dito, pinili natin ang buhay. Kaya narito tayo, masaganang pamumuhay ang dumating sa atin. Sa panahon ngayon, wala tayong kinatatakutan anumang bagay na nagaganap sa mundong ito dahil alam natin buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. 100% ang Diyos ay totoong tutugon sa ating mga panalangin, mga minamahal ko. Salamat sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos tayong pinagpala. Huwag nating kaliligtaan ang mga banal na turo ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, na sinasabi ng ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, balang araw hindi na tayo magkakasama. Magkakahiwa-hiwalay na tayo, ngunit narito tayo. Hiwalay man, iba't ibang lugar, nagkakaisa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, na kung saan lalong umiigting ang ating pagsusumamo, pananalangin, mga minamahal ko. Kaya nung dumating ang panahon na ito, alam natin, ito'y banal na pagtawag.
magpakatatag ka dahil totoong malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kaya ang panalangin po natin, iligtas mo maging ang aming mga mahal sa buhay. At yan ay gagawin ng ating dakilang Diyos in His time. Patuloy ka lang magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, atin laging inaalala pag dumarating po ang mga espesyal na okasyon. Mga minamahal, kung wala po ang ating dearly beloved parents in the Lord, sa kanilang pananalangin, mga minamahal ko, ang ating minamahal at ginagalang na pastor, minamahal at ginagalang na assistant pastor, and the beloved children. Nasaan kaya tayo, mga minamahal ko? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Salamat sa ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, sa pag-celebrate natin ng kaarawan ng ating dearly beloved Mama Dear, bigyan natin ng napakahalagang importansya, mga minamahal ko. We give the special gift, lalo na magdala tayo ng marami pang kaluluwa, i-invite natin, pwede nating gamitin ang ating mga gadget, mga minamahal ko. Pwede nating i-send sa kanila na panoorin nyo ang ating banal na gawain. Tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang araw na ito, espesyal na okasyon, pagpapalain kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ang bawat isa sa atin may mga kahinaan. Mga minamahal, tinawag tayo ng ating dakilang Diyos upang ituwid. Minsan nagkukulang, minsan nagkakamali. Ngunit ang Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. Kumbaga sa government, merong disciplinary action, tayo rin, tinutuwid ng Diyos, may paalala. Pag medyo malala, may palo. Dahil ang Diyos, ang ating dakilang Ama, tayo'y tunay na anak niya. Papaluin ka upang malaman mo, iniibig pala ako ng ating dakilang Diyos. Nariyan siya lagi, hindi niya ako pinababayaan. From the book of Revelation, chapter 3, verse 19. Atin pong basahin. The book of Revelation, chapter 3, verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Amen. Praise the Lord. Ito ang ating isapuso sa huling panahon, mga minamahal ko. Ang lahat ng aking iniibig, aking sinasaway. Bakit? Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak at itapon sa impyerno, mga minamahal ko. Pinarurusahan. Bakit? Upang tayo'y matauhan. Upang pag-isipan natin, O Diyos, wala akong magagawa kung wala ka. Salamat sa mga paalala. Salamat sa mga bagay na ito na totoo po. Kung dumating man, you don't have to question. Wala naman akong ginagawang masama. Mga minamahal, sinusubukan din naman tayo. Kung hanggang saan ang ating pananampalataya, ngunit nandun pa rin ang katugunan ng Diyos, sinusubukan tayo upang makita ng Diyos na tapat nga tayong umiibig sa Kanya, mga minamahal ko. Kaya nga, nagsusumikap tayo. Ang bawat isa sa atin, hindi natin alam. Anytime from now, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magsikap at magsisi. Yan ang dapat nating isagawa sa araw-araw ng ating buhay. Kaya lagi nating alalahanin ang pangangaral ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Ang sinasabi po, mga minamahal ko, mga minamahal, lagi tayong maghanda. Pag tayo naglilingkod sa Diyos, huwag po nating isipin na marami na tayong nagawa. Wala pa tayong nagagawa upang lagi kang nagsisimula. Patuloy ka nagsusumamo sa ating dakilang Diyos, inihahanda natin, hindi natin alam, anytime from now. Isipin natin, ngayon ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Bakit po? Opo, para makasiguro tayo sa buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Lahat magsabing, praise the Lord.
pangako ng Diyos. Anak, iniibig kita. Pag-ibig na talagang wagas magpakailanman. Sa ating huling talata from the book of Jeremiah, chapter 31, verse 3. Amen. The book of the prophet Jeremiah, chapter 31, verse 3. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yeah, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Dito po sa Jeremias, Kabanatang 31, Talatang 3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, Oo, iniibig kita na walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag narito tayo sa banal na gawain, maging nandyan kayo sa ating live webcast. Pag naramdaman mo, itinaas mo ang iyong kamay, nanginig ka sa presensya ng Diyos. Walang hanggan talaga ang pag-ibig niya. Mula sa ating kinalalagyan, bawat sulok ng daigdig na ating minamahal na mga kapatiran. Talaga pong nayayanig ang ating lugar. Nanginginig tayo sa presensya ng Diyos, mga minamahal ko. Dahil ito'y pangako niya sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, Oo, iniibig kita. Walang hanggang pag-ibig. Lahat magsabing, Praise the Lord. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Napakabuti ng Diyos. Lahat magsabing, Praise the Lord. Habang marami po bansa sa bansa, marami po ang namamatay sa magitan ng mga kalamidad. Marami po ang napapahamak dahil sa giyera. Ngunit tayo habang nagkakaisa nagpupuri sa Diyos. Marami po rito ang inililigtas pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magalak tayo dahil merong Diyos na totoo. Merong Diyos umibig sa atin na walang hanggang pag-ibig. Kaya nga mga minamahal, sa ating unang talata, sinasabi po ng banal na kasulatan, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig mo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Tayo po ay inilantulad ngayon sa isang tupa. Ang isang tupa walang reklamo. Kahit ialay mo yan, mga minamahal ko, hindi yan nagre-reklamo. Ganon din tayo. There is Jesus. Ialay natin ang buhay natin. Take our lives, there is Jesus. Take my life a living sacrifice in this last days. Ngayon na ang panahon. Tatayo tayo, mga minamahal ko. Pakikinggan natin ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. We must hear and obey. Siya ang masusunod sa ating buhay. Siya ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, noong nakalipas na araw, bago ko magtapos, I think almost 1 week ago, isa po na may karamdaman, biglaan po ang pangyayari. Tinakbo po sa ospital dahil wala nang hininga. Hindi na kaya, mga minamahal ko. Dinala po sa ICU, wala nang pag-asa. Ngunit tandaan niyo po yan. Ang ating dearly beloved parents in the Lord ay patuloy na nanalangin. And the beloved children, mga minamahal ko, hindi man natin sila makita ng personal, mga minamahal ko, pero sa pamagitan ng video call, nagkaisa yung pamilya, mga minamahal ko, talagang dying na po yan. Apektado ng pandemic na ito. Nilagyan na ng tubo, talagang lahat na ng ginawa ng mga doon sa mga hospital na yan. Nagkaisa po. Sabi ko, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Magsumamo kayo, manalangin na walang patid, mag-ayuno kayo, mga binamahal ko. For several days, nagsusumamo sila sa ating dakilang Diyos. Magsisiya ng lahat ng mga kasalanan.
Ang kanyang beloved wife, naka-quarantine din for 10 days. Walang makakilos. Ngunit pag ang Diyos ay kumilos, tapat po siya, mga minamahal ko. Yung kanyang beloved anak, na ito po isang lesbian, grabe ang pagmamatigas ng kanyang puso. Ngunit nung araw na yon, sabi ko sa kanya, kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon nating Diyos, magpakumbaba ka. Ngayon, ang araw ng pagbabago. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ang nagbabantay dyan, hindi ka na makalabas. Affected ang iyong beloved father. Ngunit merong Diyos na makikinig sa panalangin. Magpakababae ka ngayon. Magsumamo ka sa ating dakilang Diyos upang ang banal na kamay na yan magiging totoo at makapangyarihan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagkaisa po sila. Hallelujah. Sa pagunad na langit ng ating dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. That was July 14 po yun. Kahapon po, bigla po silang tumawag sa amin habang nanonood ng soul winning Bible study sa Valenzuela, mga binamahal. Sabi ko, pwede pa personal na lang, nag-monitor pala siya. Pwede yung personal dahil umiiyak siya. Mamaya na lang, mga minamahal ko, akala ko binawian na ang ating beloved brother. Baka binabal ko, nung mag-video call kami, sasabihin ko po sa inyo, hindi kayang bayaran ang kapangyarihan ng Diyos. Walang hanggang pagpapasalamat ang ating ipinaabot. Mga binabal ko, nasa panalangin ng ating dearly beloved pastor, pinagpala sila. Bakit? Taka ako ang beloved sister, naka-quarantine, iyak ng iyak. Pero yung 4 na anak niya, nakangiti. Nung makita ko po ang ating beloved brother, naka-thumbs up, mga binamahal ko, binalik ang kanyang lakas. Ibig sabihin, wala nang problema. Nakasurvive siya sa tiyak na kamatayan na yung bagay na ito ay naganap upang ituwid ang bawat isa, upang maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Habang tinatawagan po natin, inaanyayan natin ang mga bisita, ang ating live webcast viewers, maging sa mga baguhan. Hallelujah, praise the Lord. At aking ibigay po ang buong pagkakataon. Hallelujah sa ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. God bless you, beloved Commissioner Barjo. At habang ating inaawit ang mapuring awitin ito, gawin natin panalangin itong awitin ito, mga inibig ko. Minsan sa ating paglilingkod, tayo nagkakamali, nagkukulang. Tayo pinalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Subalit ang Diyos ay tapat, mga inibig ko. Panghawakan lamang natin kanyang banal na salita. Hallelujah! Hallelujah! Sa mga baguhan dito po kayo, huwag po kayo mahiya. In trials of failures too, I know that I have Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa banal mong salita. were there to help me through, Hallelujah, hallelujah. reminding me what I must do.
love is so season. Help me, Lord, for finding hard to carry on. It seems like I can't go home when storms keep pressing on. I can still recall sometimes how you held me in your arms Hallelujah. when I was learning things as a start. You totally changed my life. I want you to know I'm sad and blue and tired of living on. Away from you I learned my lessons now from my mistakes. Please forgive me, Lord, I want to be you once again. Follow your will. Every time I fall, give me a chance to live and start again. Please forgive me, Lord, I want to be you once again. Follow your will. Every time I fall, give me a chance to live and start again. Istansa sa Tagalog, mainibig. Minsan, Diyos, Hallelujah. ako'y lumayo sa sa iyo. Minsan itong ating nararanasan, mainibig. Pag dumarating sa atin mga kapagitian, mga problema, gawa ng ating mga pagkukulang sa ating dakilang Diyos na buhay. Subalit tayo pinalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Iniibig tayong tunay ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Minsan, o Diyos, Pagawakan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Na ito'y pag ating narinig, isagawa natin ng 100% banal na kalooban ng ating mabitang Diyos na buhay. At kung dumating man mga grabing salot kalamitan sa mundong ito, nandiyan lagi ang proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! makabay sa Pumingin ka, dapat mahal na Panginoon, sa Hallelujah!
Sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nararamdaman mo tungo sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Sa lahat ating iniibig ng mga baguhan ng mga bisita nandito ngayon, maging sa ating webcast viewers. Napakinggan po natin ang napagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon po, ito po'y ating marinig. Huwag po natin pagmamatigasin ating mga puso may inibig. At upang magawa natin yan, may 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat natin gawin. Unang-una, yung pananampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay. Nang sabi, mahaminal mo sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang umabot sa kalwati ng Diyos. There is no righteous, no not one. Wala mang isang mga matwid, wala. So paano tayo maging matwid sa harapan ng mga napanood? Kinakailangan tayo naman po ay magsisi, mga inibig ko. Ito pangalawang reglamento ng kaligtasan. Pag tayo nagsisi, huwag na pong balikan yung dati nating ginagawa, mga inibig ko. Yung una, kanina, pananampalataya, yun po yung unang gagawin natin. Pananampalataya, hindi po nakikita, mga inibig ko, ay yan po'y pananampalataya na kung saan ay sa isang Diyos na buhay. Pag ikaw nagtiwala sa Kanya at sumampalataya, mga inibig ko, patatawarin ka na ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat ng bagay, sapagkat gusto ng Diyos, ikaw'y sumampalataya sapagkat hindi nalugod ang Diyos pag wala kang pananampalataya. Yung pangalawa, yung makasya sa pagsisisi. Pag nagsisi ka, huwag mo nang balikan yung dati mong ginagawa. At kung maisagawa mo yan, mga kapatid, ay katong elemento ng kaligtasan ang gaganapin mo. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Nang sabi mga inibig ko sa Gawa 2:38, mangagsisi at magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapagpatawad ng mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema, sulunin kasama lubog sa tubig. Pag ahon mo, nandiiwan na yun doon lahat, isa ka ng born again kasi ang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi po yung natatapos doon, kinakailangan ang inyong pagkapatuloy upang ang inyong pang-apat, ang Diyos na po magbibigay na ito. Babaptismohan kayo ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo hindi sa Kanya. So paano po kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pagkapatuloy, pananatili, pag sa katuparan sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, pakitaas po niyong dalawang kamay. Mula sa inyong puso, mga inibig ko, gayahan niyo aking panalangin kasama ang tuos mong pagsisisi na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At nang ako maglilingkod sa iyo at iligtas mo rin maging aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi, kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbukulan ng mga biyaya sa punong dalangin, na aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Will Armeda and Prophet God, sa aming iniibig mga kababayan ito, maging sa lahat ng aming webcast viewers na tumanggap sa iyo sa oras ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan, at hugasan mo po sila ng iyong kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso at sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kalamamahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa 4 na reglamento ng kaligtasan, 2 pa rin siya sa gawa, pananampalataya, pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, sagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga po niyan, huwag po kayong uwi
na hindi po nagpabaptismo sa tubig sa pangalan at tinatawag sa buhay, sapagkat kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin ayaw nyo mapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. So buhat sa inyong pag-uwi mamaya, sagawa nyo po yung baptismo sa tubig, sa na bagay, pag-uwi nyo po mamaya, baon-baon yung kapatawaran, kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa ating dakilan sa buhay. At sa inyong pagkapatuloy, yung pong apat ang Diyos na po magbibigay nito, babaptismohan kayo ng kanyang banal na Espiritu.